Carl and Jericho? Ako, sorry po ma'am, hindi po namin sinasadya. Sorry po, ma'am. Carl, Jericho, tulungan natin si ma'am. Kawawa naman siya. Oo nga, kailangan natin respetuhin ang mga guro, lalo na si Ma'am Peri. Salamat mga bata. Tandaan, ang paggalang ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa rin. Baka mali yung ginawa natin kanina. Oo nga. Sunod, mag-ingat pa tayo. Ang respeto sa guro ay naipapakita sa mga simpleng pagkilos tulad ng pagiging maingat at ng tumulong. Sakit ng tiyan ko, wala na akong makain. Oh, ito, wag ka nang malungkot. Sa'yo na ito. Ah, talaga ba? Thank you, April. Bakit? Ano? Ang tagal mo naman, gutom na kami. Sinsa naman, tinulungan lang ako. Ano, April, dapat malasakit tayo sa isa't isa. Lang yan, dapat tayo marunong magbigay. Ang paggalang ay naipapakita rin sa pamamagitan ng malasakit sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Good afternoon, class. Good afternoon, Ma'am Perez. Bakit kayo hindi tumayo? Sorry po ma'am, hindi po namin nabinig. Yung paggalang yan kay Ma'am Perez. Hindi yan tungkol sa inyo. Respeto yan para sa lahat ng guro. Mabuti, tandaan, ang paggalang ay laging ipinapakita sa malaki man o maliit na bagay. Ang respeto ay ipinapakita bawat araw, kahit sa simpleng pagtayo bilang pagbati sa guro. Ang paggalang ay pundasyon ng maayos na samahan. Ito'y nagdudulot ng pagkakaisa at malasakit. Ang respeto sa ating mga guro at sa otoridad ay siyang gumagabay sa ating araw-araw. Kahit sa maliit na bagay, ang respeto ay daan tungo sa magandang kinabukasan. Tulad na pagtulong sa mga nangangailangan kung saan ang simpleng pagkilos ay may malaking kahulugan. Ang respeto ay hindi lamang sinasabi. Ito ay ginagawa. Talaga ba, April? Salamat. Ay, thank you, Dad. Oh, dapat tayong Ay, alam ma'am, sorry. Kayo, paggalang yan kayo. mabuti. Ang At otoridad. Sa otoridad. Guro at sa otoridad. Talaga katawa Sa atin araw-araw. Tulad ng pagtulong sa mga nangangailangan Ito sa ating mga guro